Dating asawa ni former President Rodrigo Duterte may panawagan sa kanyang mga anak at si Attorney Nicholas Kaufman. Aba, fake news peddler din pala ito. Ito pa lang si Attorney Kaufman ng mga Duterte. Mahilig din magpilipit ng katotohanan. In short, fake news peddler din na lalong magpapasama sa hinihingi nilang interim release para kay former President. Nabasa ko po itong balitang ito. Duterte release terms approved. No objections raised by officials. So kung babasahin mo lang yung titulo ng news article na to, mabibigyan na nga ng temporary release itong si Digong. Sabi pa, no objections raised by officials. So walang tumututol, mapakampo man ng Duterte at ng Philippine government. Yan po ang sinabi dito. So magbubunyi ang mga DDS dahil sa wakas na-approve na yung release terms ni Rodrigo Duterte. Basahin ko po yung balita. The legal team of former President Rodrigo Duterte has notified the International Criminal Court that it has no objections to potential conditions for his interim release. Dapat naman, alangan namang tumutol pa kayo kung ano ang ibigay na kondisyon ng ICC. Gustong-gusto nyo na nga na mabigyan ng temporary release si Digong. A redacted document dated September 26 and signed by Defense Counsel Nicholas Kaufman in Dubai said that Duterte's legal team would not oppose any measures the ICC may impose should it allow Duterte's release from detention on an interim basis. So, syempre, hindi tututol itong kampo ni Duterte kung anuman ang ibigay sa kanilang kondisyon. Syempre, sila ang humihingi ng interim release, papayag sila kung anuman ang kondisyon na ipapataw ng ICC. Ang problema niyan ay itong sinabi ni Kaufman. Kaufman added that the matter of interim release was now being considered without objection by the government of the Republic of the Philippines, which surrendered Mr. Duterte to the ICC. Yun ang twisted statement nitong si Kaufman. Pinalabas niya sa ICC na hindi tumututol ang gobyerno ng Pilipinas sa ibibigay na interim release. Dahil crucial po yan Kung makikita ng ICC na walang pagtutol ang Pilipinas, mas lalaki ang tsansa na maibigay nga yung temporary release kay Rodrigo Duterte. Pero malayo po sa katotohanan yung sinasabi ni Kaufman. Dahil ako narinig ko yung sinabi ni Attorney Claire Castro. Para bang ang pagkakarinig ko re-respetohin ng Pilipinas kung anuman ang magiging hatol ng ICC sa interim release ni Digong. Hindi po sinasabing hindi sila tumututol o wala silang objection. Magkaiba po yun. So may mga grupo dito sa Pilipinas ang umalma sa ginawa ni Kaufman. Sabi rito, ICC urged to discipline Duterte lawyer for twisting Philippine government position. A broad coalition of Filipino civil society groups has called on the International Criminal Court to impose disciplinary sanctions on Defense Counsel Nicholas Kaufman for allegedly spreading disinformation in connection with the crimes against humanity case against former President Duterte. In a strongly worded joint statement, the organizations said Kaufman repeatedly misrepresented facts in official filings before the ICC to favor Duterte's application for interim release. Sabi ng mga grupo, we express our grave concern and alarm over the repeated attempts by Defense Counsel Nicholas Kaufman to misrepresent the statements of involved parties in the case before the International Criminal Court. On at least 2 separate occasions, Mr. Kaufman has distorted the actual record before the court in order to advance the defendant's application for interim release, revealing a pattern of professional and legal misconduct that directly undermines the confidence of the global and Filipino public in the court and dangerously erodes the trust of victims. The coalition noted Kaufman's June 12 filing where he allegedly
inaccurately claimed that the Office of the Prosecutor had agreed to Duterte's interim release under certain conditions. The OTP, however, explicitly denied this claim in later filings to the court after a media firestorm. It further pointed to his September 26 defense filing where Kaufman allegedly twisted remarks of Presidential Press Undersecretary Claire Castro, who had said, "Whatever the decision of the ICC, the government of the Philippines will accept it." Yun po ang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas. Kung anuman ang magiging desisyon ng ICC sa interim release ni Digong, tatanggapin po ng Pilipinas. Pero hindi sinasabing walang opposition. Magkaiba po yun. Dahil iba po yung ibig sabihin na re-respetuhin at tatanggapin ang desisyon ng ICC kung sakaling bigyan ng interim release. At iba naman yung ibig sabihin ni Kaufman na hindi tumututol ang Pilipinas at yun ay magbibigay ng malaking pag-asa na magdesisyon ng ICC na bigyan niya ng interim release itong si Digong. So yan po ay isang malaking kasinungalingan. Paano nga naman kasi itong si Kaufman at itong si Sara Duterte patuloy na binibigyan ng false hopes ang mga supporters ni Digong? Dito nga sa atin may sinabi si Sara Duterte na siyempre nagbigay ng pag-asa sa mga supporters nila na makakauwi nga sa Davao City ang kanilang idolo. Sabi po rito sa The World Tonight, inihayag ni Vice President Sara Duterte na nais niyang mailipat sa Davao City ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ibigay ang hinihinging interim release para sa huli. Sabi niya, kung ako, Davao City talaga. Kahit house arrest yan doon. Kahit na gusto ng ICC na ilibing sa ilalim ng bunker, yan na yung house arrest niya, gagawin namin yan. Naniniwala rin si Sara Duterte na mas makakabuti pa umano kung papayagan na ang interim release para kay Digong dahil mahihikayat nila ito na makikooperate sa mangyayari na trial o hearings kaugnay sa kinakaharap nito na kasong crimes against humanity. Sabi pa ni Sara, we can encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron o mangyayari na hearings kung meron man. You know, mahalaga sa amin yung word of honor namin sa pamilya. Itong huling sinabi ni Sara Duterte na mahalaga daw sa kanila ang word of honor ay inalmahan ng mga netizens. Dahil kung mahalaga daw ang word of honor sa pamilya Duterte, dapat nilang respetuhin ang kagustuhan ng kanilang ama. Dahil noong pong October 18, 2016, sabi ni then President Rodrigo Duterte, I am willing to rot in jail for the Filipino. Hindi ba nyo maintindihan yan? Sara Duterte, hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ng tatay mo? Handa siyang mabulok sa kulungan para sa mga Pilipino. So, respetuhin nyo yan. May word of honor si Digong, di ba? Sabi mo, mahalaga sa inyo ang word of honor. So, dyan natin malalaman kung talaga may word of honor ang pamilya ninyo. Bayaan yung mabulok sa kulungan si Tatay Digong ninyo dahil yun naman ang kanyang kahilingan. At tigilan na sana ang pagbibigay ng false hopes sa mga supporters ni former President. Lalo na sa sinabi ni Sara Duterte na gusto niyang ilipat sa Davao City si former President kung sakaling maibigay yung interim release. Imposible pong mangyari yun. Dahil unang-una kung mabibigyan man ng interim release si Digong, hindi po sa Pilipinas ang uwi ni Digong. Tandaan nyo sinabi ni Sara Duterte na meron ng isang bansa na handang kumanlong kay Digong. Doon po ang punta ni Rodrigo Duterte, hindi po sa Pilipinas, lalong-lalo na hindi sa Davao. So yan po ay false hope lang. At meron pa akong isang nabasa na sa tagal ng existence ng ICC, wala pang nabigyan ng interim release sa mga kasong crimes against humanity. Ano ba ang kaso ni Digong? Di ba crimes against humanity? Swerte na lang talaga ni Digong kung sakaling siya ang kauna-unahang detainee ng ICC na mabibigyan ng interim release na ang kaso ay crimes against humanity. So sana tigil-tigilan na yung mga statement nila Sara na lalo pang nagpapalubog sa kanilang ama. Tama na yung mga kwentong nawala ng malay si Rodrigo Duterte kaya siya nahulog, nadulas siguro, nabagok ang ulo.
Nawala ng malay tao, dinala sa ospital dahil fake news po yun. Wala pong nilalabas na statement ang ICC tungkol sa pagkaka-ospital ni Rodrigo Duterte. So tama na po ang kasinungalingan at paggawa ng maling informasyon. Which brings me dun sa video na napanood ko kung saan may pakiusap ang dating asawa ni Digong na si Elizabeth Zimmerman. Yes, Of course. that's why she said. He said that if possible, stop it daw. It's enough. Even before, Like he's been saying he's from before, From before pa, even oh. statements of like VP Sara, Pongpulong, and even Kitty na he wants everyone to rest now. No, Because he's okay. He's said this before. Sa tingin ninyo, sino ang pinakikiusapan ni Elizabeth Zimmerman? Hindi kaya ito ay patungkol sa mga anak? Dahil sinabi pa ng apo ni Digong na si Isabel Duterte, ito yata ay anak ni Pulong Duterte, na matagal nang hinihiling ng kanyang lolo kay VP Sara, kay Kong Pulong at kay Kitty Duterte na tigilan muna ang kakalabas ng statement. Give it a rest. Ibig sabihin, pahinga na, tama na. Sabi nga ni Elizabeth Zimmerman, enough. Pero sa tingin niyo, titigil si Sara Duterte?